Mga kwatsero, mga kasaka, mga kabayan, mga kapwa ko, tagapag-alaga ng kambing. Magandang good morning. Kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Siyempre, kamusta naman ang mga alaga ninyong kambing? Sana ay masigla at malusog silang lahat. At ngayong araw nga mga kwatsero ay nais ko lang ibahagi ang isang napakahalagang aral na natutunan ko sa ilang taon kong pag-aalaga ng kambing. At sa totoo lang, nangyari na ito ng maraming beses sa amin at ngayong hapon lang ay muntikan na akong malagasan ng isang bisero dahil lang sa dehydration. Ang panganib ng dehydration o ang pagkaubos ng tubig sa katawan ng ating mga kambing, lalong-lalo na sa mga bisero, ay huwag isawalang bahala. Marami na sa atin ang nakaranas na bigla na lang nananamlay ang mga bisero at sa isang iglap, wala na. Kadalasan ang salarin ay itong dehydration. Hindi ito basta-basta, mga kwatsero. Ito ay isang mabilis at tahimik na kalaban. Subalit, bakit madaling ma-dehydrate ang mga kambing, lalo na ang mga bisero? Unang-una, ang init ng panahon. Sa Pilipinas, grabe ang init, lalo na tuwing tanghali. Kung ang kulungan ay direktang nasisikatan ng araw at kulang sa malinis na inumin, mabilis mauubos ang tubig sa katawan ng ating mga alagang kambing. Pangalawa, ang pagtatae. Ito ang pinakakaraniwang dahilan. Kapag nagtatae ang kambing, hindi lang tubig ang nawawala, kundi pati na rin ang mga mahalagang electrolytes na kailangan ng katawan para gumana ng tama. Isang araw lang ng matinding pagtatae, lalo na sa bisero, ay pwedeng ikamatay. Pangatlo, anumang sakit. Kapag may sakit ang kambing, nawawalan ito ng ganang kumain at uminom. Kapag hindi uminom, diretso na yan sa dehydration. Subalit, paano malalaman kung dehydrated na ang kambing mo? Huwag na nating hintaying humandusay ang ating mga alaga. Kailangan nating maging mapagmatyag. Ito ang mga unang senyales na dapat bantayan. Una, matamlay at walang gana. Hindi na masigla at ayaw nang makipaglaro. Ayaw dumede sa ina o uminom sa bote. Pangalawa, lubog ang mga mata. Tingnan ninyo ang mata kapag mukha ng lubog o sangken, malala na iyan. Pangatlo, tuyot at malagkit ang gilagid. Iangat ninyo ang mga labi at hipuin ang gilagid. Dapat ito ay basa at madulas. Kung ito'y tuyo at malagkit, senyales yan ng dehydration. Pang-apat ay ang skin test. Ito ang pinakamadaling paraan. Kurutin ng marahan ang balat sa bandang leeg o tagiliran ng kambing. Bitawan ninyo. Kung mabilis itong bumalik sa dati, ibig sabihin maganda at masigla ang kambing. Pero kung mabagal itong bumalik na parang tolda, o mas kilala sa skin tenting, kumpirmadong dehydrated na iyan. Ngunit ano nga ba ang agarang lunas o di kaya ay papaano isasalba ang dehydrated na kambing? Kapag nakita nyo na ang mga senyales, kailangan nating kumilos agad. Bawat minuto ay mahalaga. Huwag lang tubig ang ibigay dahil kulang ito sa electrolytes na nawala sa kanila. Ang kailangan nila ay oral rehydration solution o mas kilala sa tawag na Oresol. Huwag mag-alala, hindi kailangang bumili. Pwede tayong gumawa ng sarili nating bersyon gamit ang mga bagay na nasa ating mga kusina lamang. At ito ang formula para sa DIY na Oresol para sa ating mga kambing mga kwatsero. Una, kailangan ng 1 litro ng malinis na tubig. Mas maganda kung maaligamgam, hindi mainit ha. Pangalawa, 2 kutsarang asukal. Dahil ang asukal ay tumutulong para maabsorb ang asin at nagbibigay ng energy. Pangatlo, kalahating kutsaritang asin. Ito ay pumapalit sa mga nawawalang asin sa katawan. Pang-apat, kalahating kutsaritang baking soda kung meron lang kayo. Dahil makakatulong ito na ibalanse ang acid sa katawan. Sa puntong ito, ano nga ba ang paraan ng paghahanda at pagpapainom ng DIY Oresol? Una, paghaluin lang ang lahat ng sangkap sa 1 litrong tubig hanggang sa matunaw ang lahat ng mga sangkap. Pangalawa, gamit ang 1 bote ng soft drinks na
may butas ang takip o isang malaking iringgilya na walang karayom, dahan-dahang ipainom sa kambing. Tandaan, importanteng itagilid ng bahagya ang ulo ng kambing pataas. Dahan-dahan lang ang pagbuhos sa gilid ng bibig niya para bigyan siya ng pagkakataong lumunok. Huwag biglain para hindi siya mabulunan o mapunta ito sa baga. Magpainom ng pakonti-konti pero madalas. Mas maganda kung kada 2 oras hanggang sa makita na ninyo na bumabalik na ang dati niyang sigla. Kung ang bisero ay sobrang hina na at ayaw ng lumunok, iyon na ang pagkakataon na kailangan nating tumawag ng veterinaryo kung meron sa ating mga lugar. Baka kailangan na niyang masweruhan ng IV fluids. Kaya ang panawagan ko sa aking mga kasama, kung ang pag-aalaga ng kambing ay isa sa mga pangunahing kabuhayan natin, bawat ulo ng kambing na nawawala sa atin dahil sa sakit na pwede namang agapan ay malaking kawalan. Kaya ang aking pakiusap, maging mapagmatsyag tayo. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga simpleng pagtatae o pananamlay ng mga bisero o ng mga kambing natin. Silipin natin ang ating mga kulungan araw-araw. Siguraduhin laging may malinis na tubig na available para sa kanila, lalo na kapag mainit ang panahon. Kapag may nakita tayong senyales, aksyon agad. Ang kaalamang ito ay huwag nating sarilinin. Ituro natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasamahan sa kooperatiba, sa mga baguhan pa lang sa pag-aalaga. Magtulungan tayo dahil sa ating pagkakaisa at pagiging handa, mas marami tayong alagang maililigtas at mas uunlad ang ating kabuhayan. Pero may shortcut ito mga kwatsero. Pwedeng magtimpla kayo ng gatas at iyon ang ipainom sa biserong kambing. Tulad ng ginawa namin sa nakikita nyo dito sa video na ito. At kung nagustuhan nyo ang content na ito mga kwatsero, maaari nyo bang i-share at paki-follow na rin at likes itong video na ito. At panghuli, maraming salamat sa inyong mga suporta mga kwatsero. At hanggang dito na lang. Bye-bye!